So this is the first episode of Kwentong Fishbowl. Alum represents... Wait lang, balik ulit. Take two. So hi everyone, this is Kwentong Fishbowl Alum Edition presented by Alum Rel. So, yan, mag-interview na po kami ng mga alums na na-invite po namin thanks to Alum Rel. Budol kami! Budol daw po sila. So, we'll start. Ika. Introduction pala, student number, ay pangalan, batch student number. Tapos ano maganda? Position, pinaka-highest position. Committee niya position. Pinaka-unang committee, para medyo memorable. So sige, ako. Hi, I'm Ika, 24B, tapos yung student number 2024. Tapos, HR Alumrel, yun po. Yay! Hello, Floyd Abian. 2001. Student number 2001. 03A. Committee, I can't remember. Teamcom. Tama. Executive Director 05? Yung presidente dati. Sige, okay. So, my name is Emer. Ang student number ko ay 99 blah 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 blah. Tapos, pumasok ako ng MSS batch 01A, tapos Address Committee Head, tapos Executive Director. Yun yung role na yun before naging President. Yan. Hello, so I'm RB Santos, student number 2002 XXXXXXX. 03, 04A, tapos start ako externals committee, naging externals head, and eventually associate director niya ako. So parang ako yung VP niya. Yun. Hi, I am Arian Ray. Tapos 2022 something. So first 2022 something. And then first committee ko was actually Address. So pumasok ako with Swed Writer. Yes. Tapos HR VP yung sunod. So ayun. Yes, current VP for HR. Yay. Yes. So ayun, hi guys, I'm Gian Stephanie Bilalo and I'm 2023 blah blah blah. Ayan. So, committees naman, I'm currently an applicant, batch 25A. And so wala pa akong committee pero ang target ko sana is HR or PAB. Ayun. HR na lang. So, ang natin ngayon, yung theme natin is mga experiences dito sa tambayan, sa dating tambayan ng MSS, which is nasa Nara Ruins ngayon, Gitna ng Yakal and Ipil. So, any memorable na memories ba na nag-rush sa utak nyo ngayon? Sa akin, simulan lang natin yung history ng MSS. So, yung MSS started in 1999, so merong mga materials engineering and metallurgical engineering people who wanted to do something different and who wanted an alternative to other organizations at that time. So, ginawa nila yon. Siyempre, unang presidente si Pio Pai. Kung papanoorin mo to, hello, nasa Japan siya. Ikaw dapat ini-interview dito. So, and then nung una walang tambayan for the first 2 years of existence, and then nung pumasok kami, nag-start na kami magtambay. Actually, saktong-sakto yung position natin, yung pwesto ko dito, yung first tambayan nasa left. Yan. And then lumipat later on sa right. Tapos ito binigay lang sa mga org, merong covered walkway kita nyo pa yung mga di ba, yung mga parang poste. Meron mga poste sa ilalim. So covered to lahat. Tapos may mga 4-5 orgs dito na ginawang tambayan. So convenient siya dahil unang-una ako taga-Yakal. Actually, yung room ko diyan lang. So kinakatok nila ako dun. Pag may kailangan sila, ako yung store, ako yung quartermaster kasi syempre lahat ng org paraphernalia sa akin nagso-store kasi nakatok lang sila. Ikaw, memories mo or
Actually, sobrang daming memories because matambay ako na person. So, kung memories, marami. Pero siguro one of the most memorable was nung nag-away na memes. Hindi ko na mapangalanan, pero nanonood kayo, alam niyo yung kwentong to. Kilala niyo kung sino kayo. So, yung nangyari kasi, like sinabi ni Emer, di ba? Meron ngang mga makakalat na minsan may mga makalat dyan before. So, meron kailangang maglinis. So, ang nangyari, makalat siya, kailangang magwalis. Yung walis, hinihiram dito sa yakal. Meron kaming friend, na ayoko ng pangalanan, pero kung nanonood ka, kilala mo kung sino ka. Meron kaming friend na taga-yakal. So, siyempre, sa kanya kami nagsasabi kung pwede bang hiramin yung walis. Yung isang friend namin, medyo tamad. Kung nanonood ka, kilala mo rin kung sino ka. So parang, sabi niya, blank, pwedeng pahiram na yung walis sa sa yakal. Inutusan siya. Oo, inutusan sa pre. So parang, hindi ko alam kung tinatamad sila both that time or nagkainisan lang sila. So parang, dumating sa point na medyo nag-away ng konti dahil lang sa paghiram ng walis sa yakal. So, yun. Oo, kung MMK episode yun, walis. Pero yun nga, kung nanonood sila, kilala naman nila yung sarili nila. Naalala ko lang, may table tennis dito. Tapos, tapos may nagbebenta ng pagkain dito. May parang truck na may food. So, gina-justify ko lang ba't kami umabot ng 9. Hindi, wala kaming ginagawa. Convenient lang dito. Convenient. So, yun, masaya. Sa video. Yung naalala ko lang, core memory ko dito is yung sa Eng Week, may event tayo yung dressing. So, the whole week, every day, may parang theme na kailangan mag-dress up yung orgs. Tapos paramihan sila. So, naalala ko, may mga araw na punong-puno to ng mga tao dito. Nakapila lahat ng orgs. So, from mga, dress up sila. So, So like the night before, sasabihin namin sa orgs, okay, ito yung theme for tomorrow. Kailangan papasok sila, punta sila dito para mapilang sila. So, nagpasagala kami before. Wow. So like, kailangan partner yun na mukhang sagala. Nagpag-gasoline boy kami. Yung masaya dun sa gasoline boy. Akala namin mahirap yung gasoline boy na. Kasi syempre, di ba, saan ka kukuha ng uniform ng gas boy? Apparently, merong mga orgs dyan sa Eng na yung mga members nila, yung mga pamilya nila mga mega station. So, nagulat kami sa sobrang dami nila. Sa parang, okay, ganun pala kayayaman yung mga tao sa... Ganun pala kayayaman yung mga tao sa Never ako kumuha ng 7 a.m. class. If pwedeng hindi kumuha ng 8:30 class, I would avoid it. The earliest ideally for me was 10 a.m. So, ganun. Ngayon nga, ang call time natin, alas 11, ayaw mo pa eh. Siya pa yung early Hoy, iniyak ako kasi hindi. So, alam ko, bitch. yun nga. So usually my earliest class was 10. Minsan, hindi pala minsan, madalas na late pa ako for that. Pero yung buong Eng Week, especially yung years na kami yung heads, 7 a.m. nandito na ako. Oh, so imagine uuwi kami ng 2 a.m. Tapos 7 a.m. nandito na kami. Kasi pag gabi, after night event, magde-debrief pa yon and magpa-prep for the next day. Brief pa kayo? Mag-aaway pa kayo after? Oo, ganun talaga. Ikaw kasi. Pero, pero ano siya, pero to be fair, na-produce naman namin that time yung highest ever finish ng 6th. Oo. Ano na ngayon? Baka, Like we were less than 100 Ewok points from 5th. 'Di ba? Basta very close to 5th yun. I think 5th was circuit. But anyway, that was the highest ever at that time. That was the highest finish of MSS sa Ewok. Hindi ko alam kung yun pa rin, no? Parang di natatapat ko. So parang yun na yun. yun na yun. Hindi, pero that time Inatrack ko parang FIBA yan. consistently top 10 naman yung MSS. Pero yun nga, yung highest namin was 6. Di lang tayo nag-rank pa higher kasi kulang talaga tayo sa tao. Parang less than mga 40 siguro, 40 to 50 yung nag-active during that time.
Yes po, as an up po kasi parang na-curious po ako kung ano po yung naging experience niyo po during your apps process po, ganun. Ano po ba yung mga issues sa batch niyo o kaya what made you commit to MSS as an applicant? Kasi as based sa experience, ang dami po kasing pinapagawa. Ganun. So, sorry. Edi sorry. Pero, Syempre, ang purpose ng application process is makilala yung applicant, makilala mo rin yung member. Kasi syempre, two-way street yan. So, tinitingnan mo kung fit ka sa org, tinitingnan din ng org kung fit ka sa kanila. So, the more events or the more time you spend with the org, the better that outcome is. Kasi may adjustment period din for both the mem and the applicant. So, ano yun? Part ng application process. Sa akin, masaya yung application process, yung mga challenges. Siyempre, nakita ko may sig sheets pa rin. Akala ko may sig sheet app na ngayon. old school pa rin yung sig sheet. So, masaya pa rin na kailangan papirmahan mo lahat. Para makilala mo yung members, and then yung mga events, halimbawa dito sa within the campus lang. So, masaya rin siyang masayang experience siya. May may formal interview. So, din siya. As in siya. Sa akin nung time na yun, since marami rin kami. So, strength in numbers din. And then, kayo gusto nyo ring pare-pareho din kayong tinitingnan kung anong difference sa kanya. So, kami nagustuhan ko yung culture. Kasi gusto ko yung balance ng academic excellence and then fun. So parang tingin ko balance siya eh. So, lalo na sa akin, syempre, I was on a scholarship at that time. Ayoko rin yung mga org na parang puro apple juice lang iniinom araw-araw. So nagla-library din. Hindi. So, during the application process, siguro it helped na most of my batchmates when I applied were my blockmates as well. So like parang it helps na sabay-sabay kayo kasi you already parang magkakilala na kayo eh. So that helps. Tapos as for the process itself, it was fun. Hindi ko masabi na heavy siya. Like maraming activities pero hindi naman siya like mabigat, hindi naman siya pabigat sa ACADS or whatever. At least it wasn't. Tapos compared to the stories we were hearing about applications in other orgs kasi sobrang light ng sa MSS. So I think that's what you can do this in post. You can do that in post. Pero ayun, walang lang. Like it was fun. There were a lot of activities. But yun nga, yung like Emer said, it's a two-way street. So the org needs to get to know you. The org needs to know that you'll be dependable. So yun talaga yun. Kaya siya marami activities kasi syempre when you're already in the org, mas marami kayong activities na gagawin na kailangan talaga nandun kayo for the org. So it's important na application process pa lang, the people in the org already know na okay, kaya pala niya, I can rely on this person. So ganun siya. During that time, parang first time ko mag-apply ng org. So, wala naman akong compared with. So, I think I just enjoyed the process. Parang, at the start, I think it's really the people around you. If you feel na vibes mo sila, diba? So, ako more than anything, yung mga activities, dahil kasama ko yung mga friends ko. And eventually, lifelong friends. Parang, hindi ko na naisip yung mga activities itself. Pero nakikita ko na nag-enjoy ako na ginagawa ko yung every activity. Tsaka hindi naman siya useless eh. Pero during that time, hindi ko siya inisip as deeply as yung question na to. Nag-enjoy lang kami. Ako agree talaga kay Kuya. Very easy yung apps process ng MSS. Hindi, kasi naririnig ko yung mga friends ko na nag-a-apply sa ibang org. Ganon. Tapos,
sabi nila, wala, mahirap daw yung mga apps process. Yung sa akin, yung hindi rational yung pinagagawa, which is walang ganon sa MSS so far. Tapos, yun nga, even during the formal interview, although, nung formal interview ko, as in, nung time na yun, wala pang consti quiz. I'm guessing naka-consti quiz na kayo, no? Okay, so in our time, so okay. Yeah, nakaseparate na siya. Matagal na yun. Yeah, so in our time, the consti part was during the formal interview. Hindi ko masyadong na-review yung consti that time. So I still remember yung interviewer ko. Emmer, you were there, I think. Hindi ko na maalala. Kasi nandun yung, kasi alam mo yung joke eh. So malamang nandun ka. Hindi, alam mo yung joke ko eh. So malamang nandun ka. Okay. Legendary joke. Oo, so anyway. Tinan mo kung makaka-react ka. Sige. So anyway, yung isang interviewer kasi, isang interviewer ko noon was notorious for being ano ba? Very strict siya sa Very strict siya kunyari sa pangalanan ko ba? Ikaw, ma-offend. Oh sige, hindi naman sa mga offense. Si Joseph Un. Very strict siya sa consti. So, napalabas niya ako I think 2 times during my interview kasi may mga stuff akong nakalimutan. Umiyak ka? Hindi ako umiyak. Kilala ko yung sino umiyak sa formal interview. Nakalimutan ko lang siya. Pero yun, parang yun nga, like, hindi naman siya, pinalabas na ako, pero like, hindi siya, alam mo yun, hindi siya because gaguhan lang. It's understandable, parang academic pa. Oo, so like, literal naman kasi talaga nakalimutan ko. Kasi aminado naman ako that time na kulang yung review ko sa consti. So parang, ganun. Like, hindi ka ako kupalin, parang may reason. Agree ako dun sa mas prefer yung kabatch. Kasi yung 23A nun, halos 2022. Like lahat kami magkaka-block, magkaka-batch. That time nun si Kuya JR, si VP for HR nung time na nag-up ako. Very approaching silang lahat dun sa booth ng MSS. Diba? Parang ganun pa rin So, Very approachable naman yung JR na. Oo, baka, hindi ko alam kung may culture shift. Pero parang ganun yun yung culture na inabutan Parang namin. ganun pa rin. Napaka-approachable, Opo. libat. Very fun. So, it's like, okay, dito na lang. And then, Ayun po. So, question din po ulit. Sino yung hindi nyo ina-expect na makaka-close niya sa MSS? Actually, I didn't expect to be close to some people na I've been friends with now for more than 20 years because of MSS. So like ayan, sila Floyd, I've known them for 22, 23 years now. Pero nung start, parang alam mo yun, sakto lang. Tapos eventually, yun nga, kasi parang you just grow closer to people siguro yun. Siguro, yung batch namin, yung mga hindi ko in-expect, sina Pierre, sina Rolly, sina Carlo. So mga kabatch ko noong 2001. Kasi sina Pierre, civil engineering sila eh. So iba yung culture, parang medyo burgis sila. JP. Gusto mo? Inglesero pa. Alam mo paano magmuna si RB? Na lang namin Ganun ba? Kasi yung kasi syempre, di ba kasi, makakontrast mo si Karen sa si RB. Si Karen pag numuras, ito. Ito, si RB, si RB. Yun, kasi iba yung siyempre magkaibang personalities yun eh. Pero dahil dun sa application process, and then yun nga, parang may sa application process kasi may residence time. So pag may residence time ka, nakakasundo mo sila, nasa smooth out nyo yung edges ng mga personalities nyo. So, sige. Naintindihan nila yan. May reaction kinetics naman kayo, di ba? Ano ka ba? May major pa yan. Sige. So, may yun. So, factor din yun. So,
hindi ko in-expect. Hanggang ngayon, di ba? Nakikita ko pa rin sila. So, yeah, those kinds of friendships stay with you through the decades. Kaya masaya din. Kaya kahit sabihin mong you're just here for a short time, pero yung friendships pangmatagalan niya. Ito naman yung Ganun talaga eh. Parang sa UP kasi ang daming types of people. Sabi nga nila, UP is the microcosm of Philippine society. So may preconceived notion tayo with kahit yung pa lang, physical appearance. So nung nakita ko si RB, sabi ko, parang hindi ko kasundo to. Masyadong social to. Masyadong social. Tapos Inglesero pa. Pero ako probinsyano. Tapos siya Inglesero, di ba? Pero hindi pala. Ang dami pala namin dami parang parang kami ng interest. So hindi surprising na after 20 years, ex-mate pa rin kami. Ito, speaking of Apps Night, ito yung ginagaya nila ako dati sa Apps Night dahil sa way ng pagkain ko. Kasi merong way na kasi walang plate, walang spoon, walang fork. So dahil ang ginagawa ko, binibili ko siya sa cart ng naka-plastic lang, naka-sandbag lang. So ginagawa ko ng plate, spread out ko siya ng ganito. Kasi lalagay ko siya sa table. Yan. And then ito, patong natin 'tong isang kanin. And then yung pangalawang step na ginagawa ko, since dati maliit yung kanin, sayang siya. So every grain of rice so ang ginagawa ko, hinihipan ko pa to. Patagalugin ko hinihipan ko yung bote. Ay, yung bote yung lalagyan. Tapos tinatanggal ko yung butil ng kanin. Ang liit lang yan. Scarce resource ka, broke undergrad ka. So lalagay mo siya diyan. And then ito yung pinatanggalan mo ng kanin. Ito na yung gagawin mo. Ito na yung gagawin mo. Para hindi ka na mag-wash or walang wet wipes. Yeah, so tapos mamadali ka dahil tatambay ka lang, and then your next class is at 11:30 to 1, lang klase. So ito na yun, lalagay mo yung ulam dyan. Yun na yun. Yeah. So, yun lang. Yon. Kuha na rin ako ng Moving on. lumpiang balat ng lumpia. Ayan, so since napunta po tayo sa topic ng food, ano po yung usual pagkain niyo po dito? Or like favorite food niyo po sa UP? Or like kung tambayan, ganon. Ako, ang paborito ko dati is giniling. Yeah. Tama. Alam mo sa cart, alam mo yung alamat ng giniling. Malala. Paano mo? Paano ginagawa ng cart dati yung giniling? Yung kukuha sila ng baboy. Unguyain niya. Sa pangmumumog niya oil. Sino yung giniling? Joke lang to Hindi oil. Yan. Sige. Hindi. Oily. Ano ba? Nagluloko ko lang. Paborito ko yung giniling ng cart. Masarap naman yung giniling ng cart. Pero kung favorite, Rodix kasi talaga siya. Ako, although medyo mahal nga kasi talaga siya. Magkano yung Rodix noon? Okay, so nung pumasok ako... Rodix lang ikot. Sige, nung pumasok ako, Rodix 45. Ang ikot, 350. Ano ta? Oh my God! 350. Tapos ang UPSM, 5 pesos. Favorite resto ko pala, si Cass. Yung Persian food dati dito sa may swimming pool. Wala. Pero nasa surf. Nasa surf na silang. Oo, may swimming pool dito. Sa may Nandyan pa rin naman. Oo nga yung Cass. Persian food, kima. Yung ano pa pala isang yung isang stall sa Saan? Ano doon? Yung Imashta? Si Chinese? Paano po pagka like Pecha de Peligro na gano'n, wala nang paubos na ang Paubos naman pa natin. ang allowance. Ano po yung parang pangtawid mo? Struggle meal. struggle meals. Sige, go. You first. So, may may 5 piso yung munggo, tapos 2 pesos per ganito yung kanin. So, 3 kanin, maliit lang So, 11 pesos. Grabe. Before footlong Nox? or half. Hindi, magkano lang yun compared sa Sigurado ka bang 4?
Yun nga, kasi yun yung hotdog na ano eh, yun yung hotdog na brown eh, hindi yung pure foods eh. Hindi ako may ako na tampera. Ano? Tambay ka ng kantin. Tambay ka ng kantin, tapos yung mga friends mo, di ba, dun kakain. So maraming ano, especially yung mga girls na maliliit, hindi nila nauubos yung pagkain nila. Hindi nila nauubos. So, ubusin mo ba to? Akin na. Akin na. Di ba? Ilan kaming ganun? So, since balik na po tayo sa MSS same pa rin po ba yung mga Hi, Kate. Ayun, so same pa rin po ba yung MSS events back then? Yung flagship events po sa ngayon? So, MSES, Aniv Month. Actually, MSES sasabihin- vision ni ano yan. may sasabihin lang ako dito. Natuwa ako na may flower sale pa. Yes. Mga Yung MSES, kaninong vision yun? Sa'yo yun, di ba? Hindi ba sa'yo yung summit? Amin din, Yung match yung sa'yo? match. Hindi, nagano May naman match yun pa ba? Nag-evolve. Nag-evolve lang. From match. So match used to be a quiz Ikaw yun. show, materials Part challenge. na po ata siya na. Baka Shing yun. Hi, Shing. Kasi hindi ko na maalala. Hindi, nung time natin nagsimula tayo nag-invite na outside. Ng external. So like, Nag-evolve lang yung match talaga. nag-evolve lang talaga siya. Pero yun, mga vision, Kasi dati, nung time mo, intra-UP lang. intra-enga lang yun eh. Parang quiz show lang sa for eng students. Tapos yung questions are related to material science. Tapos tayo, ginawa natin high Ginawa namin high school, so nag-invite kami ng other schools. ngayon. Nakapag-host ako ng isang edisyon ng match. Ano pa ba? Yun, yung flower sale. So ongoing pa din yung flower sale. Struggle yun for us before kasi kami yung pupunta ng Dangwa. Yan. Ganun pa rin. Dangwa pa rin ngayon. Oo, yung pati naman ng source. na lang po dito yung flowers. Ganun naman. Nagmumultitask ka lang. Clorox yung ano. Loro. Tubig. Para tumagal yung Nagmumultitask ka lang din naman sa Dangwa eh. ano pa ba? Wala Yun. Aniv Month po. Yung Aniv Month, yes. So, si Shing yung may patarp, no? Nung may exhibit sa lobby. Or may exhibit naman yata sa lobby every time. Oh, every time. Kahit sa akin, Oo. meron pa rin. So yun. Yung lobby. What Wala else? Yun. So I think pretty much, yun nga, parang siguro nag-evolve lang yung ibang events. Pero a lot of it started during our time, which was a long time ago. Ayun, so, next question po would be, nung naging mem po kayo, ano yung parang one thing na you would say was very impactful po sa inyo nun? Na siguro po, like, kunwari, pagiging steercom po sa isang flagship event or pagiging part ng execom. Sa akin, ano yan? Para sa akin, yung MSS, yung first leadership role ko. Nung nag-address ako. So, nandun ako sa, mahilig ako magbasa dati. So, nung nagkaroon ako ng committee chairmanship, parang gusto ko siyang gawin ng tama. Ha? Kasi Senado. Committee chairman siya, blue ribbon ba to? Pero may committee head kasi parang paano ko gagawin to? I've never led something before. So parang doon ako nagbabasa ng mga leadership books, mga ganyan. So parang dahil doon nag-start tas nung napaganda mo siya, parang ang sarap ng feeling na may nagawa ka. And then yun na yung doon na nag-start yung parang yung leadership development journey. Kasi gusto parang dahil nagawa mo to, kaya mo mag-lead. So, yung kahit ngayon nagli-lead ako ng team, nagli-lead ka ng organization, dala ko pa rin yung first step na yun. Kasi dun sa kaya importante yung mga ginagawa ninyo. Akala ninyo laro-laro lang 'yan. Pag nagtrabaho kayo, parang napaka-useful nun. Kasi yun yung first taste niyo ng leadership. So, napaka-impactful niya hanggang ngayon for me. Ano ba? Impact? I think it's the same for me. Although, Alam ko yung namit mo yung misis mo sa MSS. Irene! that's a story for another. Next episode! Pero in terms of ano nga, yun nga, siguro it's
parang people management nga yung dating nun eh. So, it's a life skill na magiging useful when you're already working. So, like, yun nga, I was external head and I was associate director. So basically, parang, yun nga, yung leadership skills, iba kasi so yung, like, kahit sabihin mo officer ka nung high school, iba siya when you're dealing with people in college or people within that org. Kasi nung high school, lahat kayo nasa isang classroom, alam mo yun, oo, may leadership skills siya. May captive audience. Pero captive audience, yun. Captive kasi yung audience mo. Oo. Tapos, pwede ka kasing magsumbong sa advisor. Basically, di ba? Nung high school. Sabihin mo lang, ma'am, sir, ganito yung so, like, they'll take over for you. Pero when you're in college, kasi kanya-kanyang na yung mga tao niyan eh. So, it's more important for you to be able to get their support, get their, di ba, for whatever it is that you want to do. So yun yung ganun. Doon mo siya matututunan. May choice na yung tao. Oh, tsaka may choice na yung tao pag college. Because Like, choose not to follow you. exactly. Oh, so when you... Oo. They could join another org. They could join another org. They could choose not to be active. So it's on you to try to encourage them. Oh. It's on you to make sure na, alam mo yun, yung ginagawa nila yung kailangan mong, yung kailangan ng org. Hindi natatapos yan. Ano lang usapan natin dito? Sige, ikaw. Tutuad lang doon sa sinabi ni RB. Magbigay ka ng hindi serious na answer. Hindi. Kasi, I think, parang si Emer kasi technical talaga yung trabaho niya. So, mas marami siyang natutunan sa classroom na na-apply niya sa current work niya. Pero kami ni RB, sales and marketing, parang mas marami kaming natutunan sa org life na nagagamit namin sa work kaysa natutunan namin sa classroom. Diba? So, sobrang helpful ng org. Especially yung process of creating something from vision to actually do it to reality. Sobrang helpful yan. Nung sa org, parang it opened things up for me. Na alam mo yon yung parang before may hiya kang kumausap ng mga tao. Like, ang kinakausap mo lang yung mga kilala mo. When you get to work kasi, kailangan mong kausapin everyone from all levels. Whether sa C-level yan, pababa, all the way hanggang sa cleaning staff, sa janitors, ganyan. And I didn't have that skill before. So parang nakatulong sobra for me yung org to be able to talk to like people ng... Oo, so yun. Pero ayun, ang amazing po na nakapag-reflect tayo kung paano nag-improve as a person sa org. So, ayun, since napunta na tayo sa topic about work, gusto naman namin kayong kamustahin. Kamusta naman po yung mga ginagawa niyo sa work ngayon? Ano po yung ginagawa niyo? Saan po kayo nagwo-work? Ganun. Ano yung work? So I work in the energy industry. So I work in the part of that. So I work for a major energy player, a global energy player. So I do maintenance strategy. Yeah. So and then I do strategy for a team of about 400 people spread across four geographical regions. So ano yun? So collaboration, iba? Upskilling. So medyo abstract na siya. Pero nag-start ako sa company ko. Corrosion engineer. Nagamit ko siya. Nagamit ko yung materials engineering skills na yun for 12 years bago ako nag-manage ng tao. So ngayon parang puro tao tsaka systems na yung ginagawa ko. Pero mga yun, yung technical base na yun, sobrang nagamit. Ako ba? So, related sa'yo ako, bro. So, related ba ako? Ako, ano ba ngayon? Transitioning to a different work. So, previously, same company kami ni Emer. Pero, more on technical selling. So, sales. Pero yung product kasi is, yung fundamentals, maraming concepts sa MATI na nagagamit. So, about lubrication, maintenance. So, gamit na gamit yung MATI. So, yun, before, nagmamanage ako ng different portfolios, companies. So,
I think yun yung edge ng someone from UP Mati, na if you go to the plant, yung kung anong manufacturing plant, may general idea ka kung how it works. Tapos ano yung most likely nakikita mo kung ano yung mga pain points nila. So it's a great conversation starter for anyone. So yun. So ngayon pala pupunta na ako dun sa isa nating sa company ng isang friend na ano naman sa electricity, energy. Renewable ba? Hindi naman, retail electricity. Ako yung pinakamalayo yung work kasi I never actually practiced Mati. So, ever since, ang career ko has been related to marketing. I started as a writer for a distributor, hindi pala distributor, retailer ng auto parts in the US. Tapos, may nagamit naman akong Mati doon kasi auto parts, yes, car parts. So, merong parts na mas madali kong naiintindihan yung about sa parts kasi alam ko yung materials that they're made of and yung properties niya. Ano gagawin natin? Hello po, nag-relocate kami kasi Init na doon. ang init na doon, iniinitan na kami kasi tanghali na. So yun na nga, tanghali na. So last question. Since na, Ginamit naman natin yung background. oo. So last question na to. Kasi kanina yung pinag-uusapan yung mga future, hindi pa. Present yun na ngayon. Oh. So let's talk about future ng mga memes natin. Ano yung mga gusto nyong sabihin sa mga memes natin ngayon? Advice, ganon. Especially sa mga seniors natin na mag-graduate na. Ang advice ko, well, aside from enjoying your college experience, so there's a lot of things there's several ways to enjoy college. Siyempre, andyan yung academics. And then, in terms of org, akala nyo lang na parang hindi siya, na parang extracurricular siya. Sabi nga ni RB, life skills. Ang daming life skills na matututunan ninyo sa org. So, and iba parang akala ninyo parang wala lang, parang laro-laro or parang or joke lang siya. Pero yung mga matututunan ninyo dito, napaka-foundational na sa magiging future, sa magiging future career ninyo, hindi lang career, personal life din. Kasi interpersonal skills yun. Kahit mag-business ka, may interpersonal skills pa rin, may organizational skills pa rin. Oo. Guys, nalala ko lang yung yung experience ko nung yung time na nag-apply ako, yung first time. Parang lahat ng sagot ko, most answers ko, yung sa mga questions sa interview is mga experiences ko with MSS. Yeah. So, kaya parang advice ko is build on that experiences dito kasi yun talaga yung magagamit niya to justify yung work niyo when applying. So, o yung skills, yung who you are, testifying who you are. So, tapos ano kasi siya? Like yung sinabi ni Floyd, yung sagot sa interview questions. Most likely, if you apply for a job now, tatanungin ka, can you give me a situation where you were able to demonstrate either your leadership skills or meron kang given a tight deadline, how were you able to make sure that the project still pushed through, ganyan. May ganong questions usually if you're applying for a job. Yun yung usual question. Oo. How did you convince a difficult person? Yes, mga ganyan. So, those things, those experiences, makukuha nyo siya in the org, especially if you're active, especially if you're in leadership positions in the org. So, dun pa lang, meron ka na kagad masasabi na, okay, back in college, we had this event in our organization and I had to do whatever it is that you had to do to make sure that the project succeeded. So, dun pa lang, mapapakita mo na, okay, so this person has that skill. This person is reliable. So, yun. So, do that. What else? Keep in touch with the people within the org that you're friends with. So, yun nga, like I said, ito naman yung proof. We've known each other for 20-something years. So, we've known each other for more than 20 years. I think we've known each other longer than you guys have been on this earth. So, yun, di ba, that's a testament to the friendships, the relationships that you form within the org. So,
cherish that and make sure na you keep in touch with your friends, with your orgmates. Kasi they're more than just your orgmates. They're eventually you become friends talaga that you can depend on later on in life. Yun. Wow, makakapit. Ika, ano masasabi mo doon? Napaka-touching. Thank you. Yun na po. Hindi, parang ano na din siya na it's so fun na kahit ang tagal na rin, like 20 years na 20 years old pa lang ako. Wait lang, kaka-20 ko lang. Tapos, mas matagal. Oo, so mas matagal pa yung friendship niyo kaysa sa akin. It's so fun lang na pare-pareho pa rin yung culture ng MSS. Parang wala nang nag-iiba-iba. And yun nga, it's fun na meron kaming naririnig na perspective from the past. Kung pwede ba yun, di ba yun offensive? Hindi naman. From the past. Yun. Masaya na yung whatever culture was built. Ganun, yun pa rin. Oo, ngayon. Kami din parang masaya din kami na parang, di ba, parang ganun pa rin yung... Oo, ngayon. Reach out kayo, parang same pa rin siya. Tsaka masaya nga na wala pa rin. Oo, ngayon, as in, ang saya ng MSS, kaya nga pinili ko siya kahit mining ako. Kasi napaka-chill niya lang na ACAD.org, pero ang saya lang, tas ang chill, ACAD.org, pero may game, may mga place, may ano din, lalaro-laro din if stress, gano'n. Kailangan yun, hindi lang parating araw. Oo, hindi lang puro aral. Yeah, so, yun din po, marami din po ang napulot sa mga na-share nyo. Especially po yung sa, like, how yung career nyo po ngayon and how some nga po hindi directly related sa Mati. Hindi kasi personally po parang di ko naman talaga gustong maging engineer. Or like, never I-push mo na yung content creator pa. Yeah, magiging vlogger na ako. And then ayun, through MSS, like, although I did some council work and comparable pa rin po kasi yung environment. Like, wala pa rin po yung, although same skills applied, mas masaya pa rin po yung sa home. Ayun po. So, yan, lalo na po ngayon, BP for HR, mas nahasa ko po yung communication skills. So, Importante din yun. ayun po. So, being someone na mahiyain, like, lalo na po to new people. So, ngayon, parang ang weird lang na my job is to talk to people and yet I'm introverted, ganon, or mahiyain. To be, life skill. So, it's outside your comfort zone. Yeah. It always happens outside Exactly. your comfort, outside the box. Outside the box. ayun po. Tapos, intimidating din po actually sa akin noon. Like, kasi MIA nga po dun nasa org. Tapos, biglang, marami nagtatanong ba't ka mag-execom nag-MIA, gano'n. Sa apps, anong masasabi nyo? Message. Commercial nila ngayon. Commercial nyo ba? Okay. May ganun na sila. Ganun sila ngayon, Internship. Internship. Structure na ngayon. Ayun po, para sa akin, hindi ko in-expect pero na-appreciate ko yung mga nakwento nyo this day, especially yung pag-develop ng life skill. And yes, but yun din yung motivation ko why I'm joining MSS right now. Kasi gusto ko din makadevelop ng life skills outside the ACAD classroom, yun. And I'm still getting out of my comfort zone and wish ko na sana maging confident din ako sa skills ko tulad nila, ayun. So, kayo ba? May gusto ba i-share? For me po, parang nakaka-inspire yung mga stories nila. Kasi personally, hindi ko first choice ang Mati. So, parang... So, parang through MSS, siguro mas ma-appreciate ko siya. Halang galing. Wala, ang fun ng kwento nyo. Kasi hindi ako podcast type of person, pero na-appreciate ko yung mga kwento nyo. Parang masaya. Parang kasi almost every time kasi may gagawin, pasensya na po, pero sa apps process, hirap na ako. Lagi kong
Laging naririnig ng roommate ko, magde-defer na ako, promise. Pero like, parang masaya naman sa mga sinabi niyo rin. Tapos ito rin, appreciate ko rin na hindi kasi ako naka-attend ng first year orientation for Mati. At least yung mga sinabi niyo about the skills and sa mga life skills ganun. Wow, galing. Ayun. Yes, galing. Ayan, so thank you po ulit Kuya RP, Kuya Emer, Kuya Floyd for saying yes sa aming Kwentong Fishbowl Alums Edition. So 2 more episodes po. We'll take note of the suggestion. Magbubudot Ayan, so thank you po ulit. So this is episode 1 of Kwentong Fishbowl Alums Edition. So, Thank you! yay! Okay, outro. Okay.